Okay. So, ayan. So, weather muna tayo, weather update. So, dahil po sa amihan, maulan, ayan, may mga ulan, diba? May mga pag-ulan, cloudy skies, sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, sa Central Luzon and Metro Manila. Ayan, dahil po yan sa northeast monsoon. Meron din mga localized thunderstorms. Samantala, hanggang Monday. So, Monday, asan na yung Monday natin? Ayun, Monday, dahil daw po sa shear line, asahan na merong pag-ulan sa Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga. Okay, so yan yung mga general weather natin ngayon pong Linggo at Lunes. Okay, so ingat-ingat po tayo. Medyo may manakanakang pag-ulan bukod sa malamig. Dahil lalo na yung mga, ewan ko, pag malapit ka ata sa bundok, maulan. Diba? Pag malapit ka sa bundok, parang madalas ang pag-ulan. Okay, balita muna tayo. Ito pinag-uusapan, naging medyo controversial. Di ko alam kung nabalitaan mo to. Yung mahigpit na... Ha? Good news? Hindi. Hindi. Mahigpit na ipinagbabawal ng Fertilizer and Pesticide Authority o FPA ang online selling at online trading ng mga pataba, mga fertilizer, tsaka agricultural pesticides sa bansa. Sa inilabas na Memorandum Circular Number 1, Series of 2026, sinabi ng FPA na binabawi na nito yung nauna nilang kautusan na nagbibigay ng patakaran at alituntunin para sa online na pagbebenta ng mga fertilizer tsaka pesticide. Ayon sa ahensya, layunin ng bagong kautusan na masigurong ligtas at wasto ang distribution ng mga pataba at pestisidyo at maiwasan ang maling paggamit ng mga kemikal na maaari magdulot ng panganib sa kalusugan ng tao at kapaligiran. Pinaalalahanan ng FPA ang publiko na ang pagbebenta ng abono at pestisidyo ay maaari lamang isagawa sa mga rehistrado at autorisadong tindahan at distributor. Nagbabala rin ang ahensya na ang sinumang lalabag sa kautusang ito ay maaaring patawan ng kaukulang parusa alinsunod sa umiiral na batas. Patuloy umanong magsasagawa ng monitoring ang FPA upang matiyak na mahigpit ang pagpapatupad ng nasabing pagbabawal. Okay, yun nakikita nyo sa screen. Mamaya, yan yung tatalakayin natin. Kasi niliwanag ng FPA itong kanilang kautusan na to. Kasi medyo naging controversial. Maraming pumalag. O, di ba? Kasi lahat tayo nag-online selling na, di ba? Lahat pwede mo nang mabili online. Bakit ngayon daw ay ibabawiin yung una nilang parang provisional, 'di ba? Authority na magbenta online. Kasi ito 'yun nung panahon ng pandemic, 'di ba? Nung panahon ng pandemic, dahil nga kukonti yung nakakalabas, wala, sarado yung store. So, pumayag sila ng online. Ngayon, available na, 'di ba? Bukas na yung mga tindahan. After ilang taon? 6 na taon. Ayan, 6 na taon. Ayan, ngayon nila na-realize na kailangan ng sa physical store na bumili at mga authorized distributor. Actually, bago yan, may nangyaring raid. Meron silang nahuli na nagbebenta online. Meron silang sinagawang entrapment operation laban sa mga illegal online sellers ng fertilizer at pesticide products sa Quezon City. Kasama nila dyan ang Department of Information and Communications Technology, Cybersecurity Investigation and Coordinating Center. So sila yung nagsagawa ng parang monitoring tsaka entrapment. So sabi nila,
may cyber monitoring, validation ng mga online transactions ng mga unregistered at illegally marketed agricultural product inputs. So, doon nakakumpiska sila ng mga fertilizer products, pati na rin mga pesticide products worth 175,000. Ito ay mga walang license to operate mula sa FPA. So, pinapaalalahanan ng FPA yung mga farmers and buyers na bumili lang ng fertilizers and pesticide sa mga FPA licensed dealers and i-verify yung mga product registration and name ng sellers and distributors sa kanilang website para daw maiwasan yung mga unsafe, mga fake, substandard products na po pwedeng makasama sa mga pananim natin, sa human health, pati na rin sa environment. So after the confiscation, nilabas nila yung kautusan na yan. Then after nila maglabas ng kautusan, ilang araw lang din, naglabas sila ng paglilinaw. Bakit sila, parang hindi naman daw to, parang feeling kasi ng iba, bakit agad-agad nilabas yung kautusan ng pagpabawal. So, in-explain yon ng FPA. Mamaya, tatalakayin natin yon sa isa nating segment sa ating dagdag kaalaman para mas maliwanagan tayo habang nagre-request tayo sa FPA ng interview para makausap natin and mapaliwanag nila ano ba talaga to, di ba? So, yun. Mamaya ka na mag-react, ha? Mamaya ka na mag-react. Kasi ang dami talagang reaction, negative reaction na hindi ka na pwede bumili online. And marami ding questions. Marami ding questions yung mga kababayan natin, yung mga distributor natin, yung mga yung ngayon nagtitinda tas legit naman, 'di ba, ng mga distributor parang hindi na pwede bumili sa website nila. Parang ganoon yung mga questions nila. Okay, balita number 2. Bumaba ang food poverty sa fourth quarter ng 2025. Ayon po yan sa Okta Research. So malaki ang ibinaba ng antas ng food poverty sa Pilipinas noong ika-4 na quarter ng 2025. So parang kukonti yung nagsasabi na sila ay mahirap or yung food poor. Ayon sa pinakahuling survey ng Okta Research na nagpakita ng pagluwag ng pasanin ng mga pamilya dahil sa mas maayos na supply ng pagkain at mas matatag na presyo sa tulong ng mga interbensyon ng pamahalaan. Batay sa nationwide poll na inilabas, bumaba ang self-rated poverty, food poverty, mula 49% sa third quarter patungo sa 30% sa fourth quarter. So, ibig sabihin, third quarter, 49%. Nung nag-fourth quarter, ay 30% na lang. So, 19% na pagbaba. Ayon sa Okta, nangangahulugan nito na humigit kumulang 5 milyong pamilya ang hindi na itinuturing ang kanilang sarili na food poor. Isa sa pinakamabilis na pagbuti na naitala sa serye ng survey. Bumaba rin ang self-rated overall poverty mula 54% patungo sa 37%, katumbas ng tinatayang 4.5 million na pamilya na hindi kumikilala sa kanilang sarili bilang mahirap. Ang pinakamalaking pagbaba sa loob ng isang quarter. Di ba, kukunti na yung feeling nila hindi sila mahirap. Ba't kaya? Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ang resulta ng survey ay patunay ng tuloy-tuloy na pagsisikap ng pamahalaan na tiyakin ang sapat na supply ng pagkain habang sinusuportahan ang mga consumer at mga producer. Dagdag pa niya, ipagpapatuloy ng gobyerno yung pagbibigay ng abot-kayang pagkain na may matatag na presyo kasabay ng pagpapalakas ng kita ng magsasaka at mangingisda. Isinagawa ng Okta survey, sa 1,200 respondents sa buong bansa mula December 3 hanggang 11, 2025.
Oh, napapakamot ka na naman ng ulo. Noong una, ayoko ibalita 'to, parang sabi ko, parang hindi ko 'to feel, hindi ko nararamdaman. Hindi, tataka lang ako bakit, yun nga, marami yung nagsasabi na hindi na sila food poor. Nasaan na kaya yung pagsasabi na sila ay food poor? Oh, 'di ba? Tsaka hindi na sila mahirap ngayon. Feeling nila hindi na sila mahirap. Ganyan din yung ganyan din yung daan doon sa amin dati, rough road. Okay. Ngayon, Ngayon, very rough na talaga. super rough road na. Super rough road. Ay, nako. So, ayan. Yan ay base sa survey. And actually, sinulat ko pa tong balita na to doon sa Angulo na parang hindi naman PR talaga ng DA. No? Dapat yung pinaka-survey mismo. So, ayan. Pero ganun pa rin. Kasi sabi nila dahil daw to dun sa yung 20 pesos na bigas, tapos yun nga, mga interventions ng pamahalaan. Okay. So, respect natin yung claim. Diba? Pero, syempre, may magre-react tayong mga kababayan na parang hindi namin feel. Parang ako lang. Ayan, February 8, Norbert. Ayan, si Kuya Norbert ng Tagalog, February 8. Ayan, happy birthday, Kuya Norbert. Next balita, rice millers at traders nagkaisa sa presyo ng palay. So nagkasundo daw yung rice millers and traders na panatilihin ang buying price ng palay para maging matatag ang supply at presyo ng bigas at suportahan ang mga magsasaka. Ayon sa DA, napagkasundo ang bilhin ang basang palay sa 17 pesos kada kilo, ang tuyong palay naman 21 pesos kada kilo sa mga pangunahing lalawigan tulad ng Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Bulacan at iba pang lugar sa Central Luzon at Cagayan Valley. Kasabay nito, nagkasundo rin ang mga stakeholders na mag-angkat lamang ng humigit kumulang 300,000 metric tons ng bigas hanggang February 28 para hindi daw magsabay sa yung dating ng imported rice at ang lokal na anihan. Sinabi pa ng DA na nagsimula na ang anihan sa Nueva Ecija at Nueva Vizcaya at inaasahang lalawak pa ito sa iba pang lalawigan sa mga susunod na linggo at ang malaking bulto ng ani sa pagsapit ng kalagitnaan ng Marso. Ayon sa tagapagsalita ng DA na si Assistant Secretary Arnel de Mesa, target na panatilihin ang napagkasundo ang presyo ng palay hanggang matapos ang anihan sa Abril. Okay? So, ayan. So, tandaan nyo, 17 tsaka 21 pesos. Hindi na kayo tataas yan. Mas maganda siguro kung tataas pa. Okay. And kaugnay din ng balitang yan, hinihimok ni Secretary Laurel ang mga magsasaka ng palay sa mga lugar na siniserbisyuhan ng rice processing system na tumutok lang sa pagtatanim ng isa o dalawang variety ng palay. Isang hakbang na ang layunin po ay magamit ng husto ang pagka-episyente sa operasyon. Ang panawagan ay tugon sa feedback ng mga lokal na kooperatiba ng mga magsasaka na nag-ooperate sa mga pasilidad ng RPS, yung Rice Processing System, na may pangangailangang gawing simple ang produksyon para matiyak na mas maayos at mas efficient yung proseso. Ang paliwanag kasi ng DA na bagamat ang mga magsasaka pa rin ang pipili ng kanilang gustong uri ng palay, limitado lamang ang itatanim sa maximum na 2 variety bawat lugar. Kasi ang paliwanag dito, kapag masyadong maraming uri ng itatanim ng sabay-sabay, so sabay-sabay din yung pag-ani doon, kailangan maghintay ng facility ng isang batch bago matapos at bago magsimula ng panibagong nagpapabagal daw sa operasyon. So halimbawa, isang variety lang, siyempre sabay-sabay yun ipaprocess. Isang batch. Kung marami daw variety,
madaming hinto ng hinto yung Mm. batch, 'di ba? Hinto ng hinto. 'Yun naman yung paliwanag doon. Ayon kay Sunny Dolendo, General Manager ng Hamtic Multipurpose Cooperative, ang pagtatanim ng isang variety lamang ay nagresulta sa malaking pakinabang para sa 98.4 million pesos na RPS na ibinigay ng DA sa pamamagitan ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ang sinasabi nila, parang ginagaya nila yung process sa Vietnam. Sa Vietnam daw, ang mga magsasaka ay nakatutok lamang sa isa o dalawang variety o uri sa bawat rehiyon. So sa bawat region, one or two varieties lang daw po ng palay yung kanilang itinatanim. Para daw ito bigyan ng tuloy-tuloy yung operasyon ng paggiling, mabawasan yung gasto sa produksyon at matiyak na parehong mas kikita yung mga magsasaka, pati na rin yung mga rice millers. So, okay lang naman din mangopya, di ba? Basta makakabuti sa atin, bakit hindi? Di ba? So, yun yung ano nila, yun yung ini-encourage nila, 'di ba? Ini-encourage nila para mabawasan yung meal downtime at mas maganda yung schedule ng pag-ani, pati na rin ng mga aktibidades doon sa RPS na 'yan. And magkakaroon din ng ng imbakan, drying facility. Maraming 220 drying systems ang nilatag nila. Bawat isa mayroong 390 square meter na warehouse at isang 12-tonner dryer ang inilaan. Para sa taong 2026, dapat daw madagdagan niya ng 150 drying systems. Ipapamahagi yan sa mga lalawigan. Di ba? Kasi yan naman ang hinahanap natin, di ba? Mga post-harvest facilities, especially sa palay. Sana mas malapit doon sa sa mga nag-aani, di ba? Ng palay. Baka mamaya meron nga tayong drying facilities, merong mga RPS, tas malayo naman sa pagsasaka ng bigas, di ba? Ayan, may nag-static sa aking earphone. Malapit din naman. Malapit lang. Sige na. Pero kasi yung DPWH na tulong sa agriculture, malapit sa kanila. Sige. Yun nga, di ba? Para, at saka ang hinihikayat nila, yung mga magsasaka ay makipag-ugnayan sa mga local cooperatives, mga processing facilities, sa pagpili ng angkop na uri at gamitin ng gusto yung drying system. Yun naman talaga in-encourage na mag-join kayo ng mga kooperatiba para, 'di ba, mas consolidated kayo. Mas consolidated. May naririnig ka bang maingay? May maingay sa earphones ko. Okay. Kuya Tech pa monitor or akin lang 'to. Ayan, maingay yung aking earphones. So, yan yung mga balita. So, pwede na ho kayong mag-react, mag-message, magbigay po ng feedback, magtanong. Ayan, text lang kayo sa 0916-499-6195 o kaya sa studio text line 0929-321-8738 o kaya mag-message po kayo sa ating Facebook Live. Ayan, marami pong salamat.